Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence. Ano ang nangyari mga kabibig? Yan na ang ating sinasabi ngayon. Nako po, pinsang buo ni Liza Marcos. Anong nangyari kay Madam? Nako, ayan na kabibig ang sinasabi natin na pinsang buo ni Liza Marcos arestado. Gubernatorial candidate pa itong babaeng ito ni F. Elisa timbog sa entrapment ng operation ng CIDG. Naku po. Grabe naman yan, nakakahiya sa pamilyang Marcos, lalo na sa First Lady natin na kanyang pinsan ay, naku, alam niyo naman ang nangyari, di ba? Masahin natin kabibig ha. Arestado ang pinsang buo ni First Lady Liza Marcos na si Margarita Maggie Cacho, kandidato sa pagka-gobernador sa Guimaras sa isang entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group CIDG. Kinumpirma ni Police Brigadier General Jack Wanky, Direktor ng Police Regional Office 6, ang pag-aristo kay Cacho kasama ang kanyang sekretarya na si Cayetano Lial, 48 ng Barangay Misi, Lambunao. Dalawa pang kasabwat na miyembro ng Philippine Coast Guard, PCG. Hala, PCG? Sina Marwin Parpan, 31 ng Dipolog City, at Rico Mailan, 27 ng Sandulot Chaton, Negros Oriental, na nagsisilbing personal na security ni Cacho ay nahuli rin sa operasyon. Wow! PCG ha? Personal security ni Cacho. Si Cacho, hindi ito politiko. Tumatakbo pa itong gobernador. Pero may security na siya. Personal security na PCG or Philippine Coast Guard na mga security. Hala ka, ano ba naman ito? Naku po, ayon kay Brigadier General Wangki sa panayan ng Bombo Radyo, sinampahan na ng kaso ang apat. Si Cacho at Lial ay nahaharap sa kasong estafa, habang ang dalawang PCG officers ay kinasuhan ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act RA 10591 kaugnay ng COMELEC Gamban, alinsunod sa COMELEC Resolution number 11067. Milyong-milyong kickback ang pinag-ugatan. Hala! Nako po, milyones pala ang rason kung bakit may entrapment na nangyari kabibig. Nagsimula ang operasyon matapos magsampa ng reklamo ang isang biktima na hinihingan umano ng 1 million bilang kapalit ng pag-aproba sa kanilang proyekto para sa Private Motor Vehicle Inspection Center Emission Testing Center ng Department of Transportation. Sa isinasagawang entrapment operation, nasamsam ng mga operatiba ang mga sumusunod na ebidensya: 400,000 pesos budol money kasama isang 500 bill na may marking ng operasyon. Isang Armscore .45 caliber handgun na may magazine na may 7 bala, 9 na bala ng 9mm, isang 1911.45 caliber handgun na may magazine na may 7 bala, 8 pang bala ng .45 caliber, 2 holster, 2 cellphone. Dahil sa pagiging prominenteng personalidad sa politiko at malapit na kaugnayan sa pamilyang Marcos, lalo pang uminit ang usapin tungkol sa pag-aresto kay Cacho. Bagamat wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang, inaasahang lalo pang titindi ang investigasyon sa kasong ito. Sa ngayon, patuloy ang CIDG sa pangangalap ng karagdagang ebidensya habang ang publiko ay naghihintay na ng susunod na hakbang ng mga otoridad. Naku po, anong nangyari? Nakakahiya. Pinsang buo ni Liza Marcos tapos ito ang nangyari kabibig, di ba? Tapos yung security PCG. Pwede ba yun mga kabibig? Parang na-shock ako kabibig na ganun-ganun pala. Pwedeng personal security. Sabi nga ni Sasrugando Sasot na, "Hi Tariela, any reason bakit PCG ang
personal security ng pinsan ni FL, Lisa, na nahuli sa isang entrapment operations for swindling. Nagtanong si Sas kung bakit PCG. Anong konektado, anong koneksyon sa PCG at sa pagiging personal security guard sa pinsan ni FL Lisa Marcos? Di ba? Anong connect, di ba? Di ba? Wow, iba talaga ang Team Bangag. Headline, Guimaras Province. Grabe na ang pag-aabuso ng bayan. Sabi ng mga netizen, who's going to hold them accountable? Ay, oo nga, no. Kasi hawak ni Lisa Marcos at Bongbong Marcos ang gobyerno. May nabasa naman ako daw, pinsan ni Lisa na tumatubong gob sa Guimaras na huli. Ito na nga, oh. Binobojak ito ni Kong Marcoleta sa kanyang programa. Oh yes, here in Iloilo, here's the cousin of running for governor in Guimaras. Naku po mga kabibig. Nakakahiya naman ito, mga nangyayari ngayon, di ba? So ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Naku, my goodness. Nakakahiya ito Lisa Marcos. 'Di ba? Nakakahiya talaga kabibig knowing na medyo delikado pa, mga kabibig. 'Di ba? Nako. Tariela. Pakinggan natin si Marcoleta na talagang binuljak din niya si Tariela, mga kabibig. So heto mga kabibig ha, ang pagbuljak ni Rodante Marcoleta. Oo nga Tariela, dapat sumagot ka kung bakit PCG ang nagiging security guard ng pinsan ni yun ang sarili natin. Huwag po kayong patatangay sa pagmanlilin lang. Atin po talaga yun. Kahit anong mangyari, yan po ay naka-demarcate na po doon sa treaty na pinirmahan ng ating bansa. Atin po yun. Ilalaban po natin yan. Wala po tayong isusurrender doon. Bakit ko po sinabi na wala po West Philippine Sea? Sabi nung executive director, may mga vlogger na pati nga yung sigalutan sa West Philippine Sea ay nagiging subject matter ng vlog. Kailangan nating i-empower ang ating mga kababayan, sabi niya. Mr. Executive Director, tama po kayo eh. Talagang kailangan po nating educate ang ating mga mamamayan. At yan po ay napakalaki pong responsibilidad. Kasi po kung titingnan ninyo ang kalagayan, ang sigalutan dyan sa bahagi na yan ng ating mundo, ay masyado pong komplikado yan. Sabi ko, unang-una na po, hindi po pareho ako yung environment kung i-apply po natin ang public international law at saka yung ating domestic law. Correct. Kasi kung hindi po natin naipaliwanag na mabuti yan, hindi po tayo makakagraduate. Talagang mamamali, maaaring malinlang, maaaring mailigaw ang ating mga babayan. Kasi komplikado po talaga. Very complex ang issue surrounding the South China Sea. Yun ang pagkakasabi ko. Isa pong halimbawa, sabi ko, yung palagi natin ginagamit na salita na West Philippine Sea. Wala pong West Philippine Sea. Technically, there is no such thing as West Philippine Sea. Yung dating Secretary of State, Hillary Clinton, panahon ni Obama ito yata. Siya ang unang nagsabi ng West Philippine Sea, napapasikat yun. Ang batayan po natin dyan, dalawa lang eh. Meron pong tinatawag na International Hydrographic Organization, ISO. At meron din parang oceanography of seas, parang ganyan. Dalawang palistahan. Kumbaga, parang encyclopedia yan. Okay. Basahin mo pareho yun, walang West Philippines. Hindi nakarehistro. Ang nakarehistro lang is South China. Ngayon, bakit ko po pinipilit na gamitin yung salitang West Philippines? Para lang ipaliwanag na marami pong hindi nagkakaintindihan dito. Katama-tama sa sinasabi ko doon sa executive director, kailangan po niyong palaganapin na turuan kasi po tinatawanan tayo internal sea. Mula doon sa archipelagic baseline, 12 miles territorial sea. Mula doon sa territorial sea, another 12 miles continental shelf. Another 24 miles away from the baseline for 200 nautical miles, pag kinuwenta mo, exclusive
economic zone. So meron tayong 12 miles territorial sea, meron tayong 12 continental shelf, exclusive economic zone. Atin yun. Sa lahat po nung nakikinig, tandaan po rin yung atin po lahat yun. Kahit ano pong mangyari, hanggang sa huling patak ng ating dugo, ilalabang po natin yan. Hindi na po natin kailangang pangalanan, atin po talaga, ulitin ko po yun. Kahit na po hindi natin pangalanan, atin po talaga yan. At huwag natin isusurrender yan. Huwag po nang sasabihin na ako'y traitor. Nilagyan lang po natin ang pangalan. Sinasabi ko, hindi na po kailangan sapagkat wala po, hindi kinikilala. Dapat pinarehistro natin doon sa mga international organization na silang gumagawa ng mga pangalan ng karagatan. May coordinates yan. Pinag-uusapan lang po natin dito ay yung kakulangan po ng paliwanag para hindi po tayo naililigaw ng mga kalaban natin kung pinag-uusapan po yung mga nagbablog. Yun lamang po yung dahilan. Wala na po iba. See? Yun mga kabibig ha. Sana maintindihan din ni Tariela ang explanation ni Marcoleta. Pero ang malaking tanong kabibig, ito, kung bakit PCG ang nagiging, ang tawag dito, mga security guard sa pinsang buo ni Lisa Marcos na nahuli ngayong araw na ito. Ito pala mga kabibig. Oh. Ito yung mga pictures ngayon. Huling-huli talaga. Si IDG, nako. Oh. Nako. Nako, paano kaya yan mga kabibig? Ano kaya ang maging reaksyon ni Liza Marcos? Baka magalit si Liza Marcos. Sabi niyang, ay nako, isang malaking kahihiyan, lalo't na ngayon presidente si Bongbong Marcos. Ano, mag-action talaga si Liza kasi madadrag yung pangalan niya. Sabihin ng mga ibang tao na nako, Liza Marcos, wake up ka dyan. Anong nangyari ka? Ang pinsang buo mo, eto na. Diba, mga kabibig? Kaya nga si sasabi dito na ano ba yan? Oh, ano ba yan? PCG pa ang security guard. Nako, swindling charges pala to mga kabibig. The operations team from a complaint by the victim. Itong palang si Katso Magi ay humingi ng 1 million in exchange for facilitating the approval of their project for the private motor vehicle inspection. Center Emissions Testing Center of the Department of Transport. I don't know kung politiko na ba itong si Magi or hindi. Pero sabi dito ay tumatakbong gobernador ito mga kabibig. Tumatakbong gobernador itong si Magi mga kabibig. Pero ngayon, nahuli na si Magi. Baka makalusot pa rin ito. Ay, ewan ko mga kabibig, makakalusot kaya yan. Ano sa palagay nyo mga kabibig? Ano kaya maging reaction ni Liza Marcos? So far, wala pa namang reaction. Wala pa namang statement ang Malacanang hinggil dito. Pero marami na ang mga netizen ang, tawag dito, nag-react. Marami na netizen sasabi, action na nyo na BBM. Ipakita mo sa ng Pilipino na wala kang pinipili maski pinsang buo ni Liza Marcos. Sana makulong ito. Sana hindi ito pabayaan na baka later on mawala lang ito sa ere. Ang nangyari, kawawa naman ang biktima. Yan ang mga reaksyon ng ating mga netizen. Pero question ko kabibig ba, PCG talaga ang kanyang security guard, no? Diba? It's a big question. Pwede ba yun, Tariela? Kaya nga nag-ask si Sas Rugando Sason, Tariela, pwede bang PCG ang magiging personal security ni Magi Katso? Pati PCG na huli, ha? Oo, hindi nakalitas ang PCG kasi gun ban na ngayon. May dalang mga baril ang PCG. So of course, nahuli sila. Naku, paano yan? Paano na ang pamilya ng PCG na yun? Pero talaga ba? As in, nawindang ako ha. Dapat hindi PCG. Dapat private security, no? Pero PCG, pwede ba yun? Ay, ewan ko kabibig. So, yun lang po ang ating latest libak-libak for the day. Ano ang inyong opinion tungkol dito? Diba? Aaksyonan kaya ito ni BBM? Ano kayang reaction ni Liza Marcos? Baka lalong magagalit si Liza Marcos knowing lalong mapangit ang imahe ng kanyang asawa, pati si FL Liza Marcos. Baka sabihin namin ng tao, ay nako, hindi
makakaligtas din yan kasi pinsang buo ni Lisa Marcos, so dapat talaga ipapakita ni Lisa Marcos na hindi makaligtas itong pinsan niya na may katarungan, na merong justice talaga mga kapipi. Ewan ko kung meron bang justice. Tingnan natin, malay natin, di ba? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.